Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, ako po'y nagagalak at sa ating pong Christmas Fellowship ngayon ay naririto tayong lahat upang mag-celebrate at gayon din ay magpalakasan po sa isa't isa. So before we proceed sa ating pong maiksing pag-aaral, shall we pray? Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Salamat Panginoon sapagkat Ikaw ang gumawa ng araw na ito. Ang bawat araw sa amin, Panginoon, ay buhat sa inyo. Kaya dapat ang layunin ng bawat araw ay para sa inyong kapurihan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa anumang pagkukulang na meron po kami. Kabigatan, Panginoon, na meron ng bawat isa, physical, emotional, at tanunggit spiritual. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming pong pinagkakatiwala sa inyo. Ama, maraming salamat sa pagbibigay po ninyo ng inyong bugtong na anak. Nung araw ng Kapaskuhan, hindi namin alam kung ano ang eksaktong petsa, ngunit alam namin, Panginoon, ang araw na iyon na inyong itinalaga upang bigyan po ng pag-asa ang sanlibutan sa kaligtasan ng bawat taong sasampalataya sa aming Panginoong Hesus. Nawa, O Diyos, maging malinaw din sa bawat isa sa amin kung bakit namin ipinagdiriwang ang araw ng kanyang kapanganakan. At kung meron man kaming mga katanungan, Panginoon, nawa ang iyong salita ang siyang sumagot sa mga bagay na ito upang gawin lamang namin ang mga bagay ayon sa pananampalataya at hindi sa kinagawian lamang. Ikaw magbigay sa amin ng karunungan sa aming maiksing pag-aaral at tawa, Panginoon, sa aming ding Christmas Fellowship later. I pray na maging kalakasan ito sa bawat isa, not only physical, emotional, but also spiritual.
Maraming salamat o Diyos. Sa inyo po namin tinataas ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pansamantala muna tayong aalis doon sa ating pag-aaral about 2 Kings. No? Today, we'll proceed about Christmas. Okay? Since we are in Berean class, when you say Berean people, sila po yung nag-aaral talaga ng Scripture. So, masisipag na nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. At alam natin dito sa church, wala tayong ginagawa na labag sa salita ng Panginoon. Now, the question is this, how about Christmas? Is it right na ang mga mananampalataya ay mag-celebrate ba ng Christmas? May mga tanong na hindi ba yung Christmas came from the pagan religion or na inadapt ng mga Catholic on December dahil ito po ay winter. So, meron sila mga pagdiriwang na minana sa pagano, yung pagdiriwang ng kapistahan ni Saturn, isang Diyos ng mga Grego, na inadapt na baguhin na lang natin, gawin natin kapanganakan ni Jesus Christ. Then, during the 3rd century, dahil maraming mga quote-unquote, mga mananampalataya o nakakilala kay Jesus during the 3rd century, especially in the time ng mga Roman Empire, sa kanilang population, maraming nakakilala kay Jesus Christ, and even their emperor, na he came to know the Lord Jesus Christ. Then, dineclare niya that December 25 is Christmas Day. It is the day that the Lord Jesus Christ was born. So, we as Christians, we believe in the Scripture, only kung ano lang yung sinasabi ng Scripture, doon lang tayo. Are we supposed to celebrate Christmas? Sige. I would like to ask sa ating mga Berean student, dapat ba na ang mga mananampalataya ay mag-celebrate ng Christmas, knowing that the origin of this December celebration came from pagan practices? Sige. Si Ate Jo. Meron tayong microphone so that the people online would be able to hear your answer. Okay, sige. Yan, meron po. Okay po. Personal point of view. Yes. Okay. Hindi po ako naniniwala sa Christmas. Okay? Okay. Naniniwala po ako sa birth of Christ. Okay. Sineselebrate ko pa ang Christmas. Sineselebrate ko ang Christmas because nai-enjoy ko yung word na fellowship, keep giving. Okay. Kasi masarap pong magbigay. Ganun po. But then, hindi ko po pinaniniwalaan ng Christmas as celebration. Okay. Only the birth of Christ. Sorry po, yun po yung aking Okay. Yun po yung aking point of view. Yes, Birth of yes. Christ lang po. At yung date ay hindi ko rin pinaniniwalaan December 25. December 25. Because alam ko po, malamig daw nung time na yon. But then, walang specific date na nababasa even sa Bible. Yun po yung aking ang is no. There's no Christmas for me. But you celebrate the birth of Christ. Yung birth of Christ lang po. Okay. Apo. Okay. So, clear, no? She celebrates the birth of Christ, but not the Christmas, yung Christmas na adopted from kung ano yung kinalakihan natin. Okay, that's her point of view. About others, yung iba, ano ang inyong saloobin, pananaw pagdating sa bagay na ito? Sige, open yan, pwedeng. Hello. Yan. Para sa akin, Christmas, kasi nagbigay last year yata o last 2 years, nagbigay ng message si ating Pastor Sam. Okay. Ang meaning daw ng Christmas ay Christ, many are saved. Christ, many are saved. Marami raw siyang, siya nagbigay ng kaligtasan sa bawat isa. Okay. Ayun lang. Okay, so is that the real meaning of Christmas? Yung siguro yun yung kay Pastor Sam, no? Na ang kanyang meaning ng Christmas is Christ, many are saved. Pero yung acceptable definition ng Christmas, especially ng mga taong came from the Catholic background, yun ba talaga yung kanilang definition ng Christmas? That Christ, many are saved. Or it's a special day
that declared by their religion that this is the birth of Christ that everyone must celebrate. Siyempre, di ba, pag birthday, dapat nag-celebrate tayo. So, parang ganun yung kanilang definition. Now, so, yung iba, ano naman ang inyong pananaw pagdating sa bagay na ito? Sige. Si Kuya Kenneth. Hello po. Yan. Pastor, nung mga bata po tayo, o hindi pa ganun kalalim yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, Okay. naniniwala po ako noon na ang alam ko lang po, ang Pasko ay kapanganakan ng ating Panginoon. Mm-mm. Sineselebrate po natin yon. Pero habang lumalalim po kayo sa salita ng Diyos, nalalaman niyo po yung importansya ng Kapaskuhan. Okay. Para sa akin po yung Christmas is hindi lamang po dapat December 25. Okay. Dapat po araw-araw po natin sineselebrate yung mabuting balita po ng kapanganakan ng ating Yesus, yung ginawa po niya. Pag-celebrate po ito, yung puso po natin na nagpapasalamat po sa Panginoon. Kaya nga po tayo nagbibigayan, nagmamahalan. Yun po, sa akin po. Amen. Salamat, Kuya Kenneth. So, wow, very good answer. Napapapalakpak si Mami Ludi, ha? Okay. Meron pa bang ibang gustong sumagot? Si Ate V. Yan, good morning po sa bawat isa. Yung pong katanungan na dapat ba nating i-celebrate yung Christmas is depende po sa conviction ng tao. If one feels like hindi naman yun yung talagang kapanganakan and he wants to celebrate every day, katulad nga nung sabi ni Kuya Kenneth, then he is free to do so bilang mananampalataya sa Panginoon. But in my case, since it's a personal conviction, ang conviction ko po ay it is being wise to celebrate Christmas kasi it's like grabbing the opportunity to share the good news of God, the good news of the Lord Jesus Christ. Parang kung ang lahat ng sanlibutan ay nagdiriwang at this time of season para sa kanilang Diyos-Diyosan, I think it is wise for us to grab the opportunity to let them know sino ba yung totoong Diyos na dapat na ipagdiwang ng lahat. So, by celebrating Christmas or by commemorating yung mga ganitong special events, it's like being wise sa sanlibutan. The Lord allowed it na at this moment lahat nag-freeze, nag-stop, and this is the great opportunity for Christians to seize para ipangaral yung mabuting balita. And parang yung ibang tradition like Holy Week ng mga ng mga Katoliko, we don't believe na muling pinapako ang Panginoon. But we commemorate and celebrate by seizing the opportunity to share kung sino yung totoong Diyos na dapat nilang sambahin. So, it's just being wise sa panahon na inalaw ng Lord. Okay, thank you. So, personal conviction, it's a great opportunity to share the gospel. Okay, any other answers? Meron pa ba? Why do we celebrate Christmas? Are we supposed to celebrate Christmas? Yes, Mami Good morning po sa inyong lahat. Para sa akin po, ang Christmas ay dapat natin i-celebrate kasi yun po yung pag-aalaala ng kapanganakan. Hindi man po yung actually na December 25, pero yung pong mismong pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus na tumubos sa ating mga kasalanan. Yun po, gusto po natin, ay para sa akin po, dapat nating i-celebrate kasi po kung yung birthday natin na pangkaraniwang tao lamang ay sile-celebrate natin. Yun po kayang bilang pasasalamat na rin dahil tayo natubos sa ating mga kasalanan. Amen. Yun lamang po. Praise God. Okay, salamat. Meron pa ba gustong mag-share ng kanyang sagot? Are we supposed to celebrate Christmas and why we are celebrating Christmas? Si Kuya Mel tumatawa, ngingiti. Ayan, tingnan natin si Kuya Mel. Si Kuya Mel is bago pa lang sa atin, no? Go ahead, Kuya Mel. Hello po. Yan.
Maganda po ba boses ko? Medyo. Mamaya special number ka. Okay? Mamaya kakanta si Kuya Mel, ha? Good morning po sa inyong lahat. I think dapat po natin i-celebrate yung, yung Christmas. Kasi po ito po yung kapanganakan eh. Nung unang panahon, nung pinanganak pa lang si Jesus, dinalaw pa siya ng 3 hari para Okay. lang mamigay ng Ay, o regalo. celebrate ang kanyang kapanganakan. Okay. So hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin yun. Yun lang po. Okay. So, yeah. But in the Bible, it's not, hindi siya 3. Merong wise men, mga pantas. Since 3 yung regalo, we assume na 3 sila. Kasi siguro wala namang pupunta ron ang walang dalang regalo. So, yeah, that's true, no? Dinalaw pa siya from wise men from the east, no? Wise men from the east. Talagang binabantayan kung kailan siya ipapanganak. It's so ironic nga eh. Yung wise men from the east, binabantayan, pero the nation of Israel is not expecting yung kapanganakan ni Jesus Christ. So, yeah, that's a good answer. Any other answers that you might have? Okay. So, for me, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. In Romans chapter 14, but first, we know that it's not December 25. Okay? Hindi talaga December 25 pinanganak si Jesus Christ. And by law of nature, hindi siya winter during the time ng sa Israel. So therefore, it's not malayo sa December yung kanyang kapanganakan. But it was declared by Roman Empire under the rule of Emperor Constantine during 300 BC or 3rd century that December 25 is Christmas Day. Now, is it wrong na i-celebrate siya? I believe kung merong isang taong mag-celebrate ng Christmas, it should be the one who is saved by the Lord Jesus Christ. Yung naligtas ng Panginoon. Sila yung may karapatan, sila yung nakakaunawa kung bakit ipinanganak ang Panginoong Jesus. Is it limited on December 25? Of course not. Katulad ng sinabi ng ating kapatid, every day should be a celebration. Di ba nga, kahit ginawa lang ng araw ng Diyos itong araw na to, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. How much more na ikaw na alam mo that there was a time that God the Father sent His Son, the Lord Jesus Christ, on earth for our salvation. So how much more that you have to celebrate. Now, even before na hindi pa dinedeclare yung Christmas Day that we should celebrate, it was already celebrated. Di ba nung that night na pinanganak si Jesus Christ, di ba sabi dito yung maraming anghel ang nagdiwang. So hindi dahil dineklara ng Roman Empire na i-celebrate yun, kaya natin sineselebrate. No. It was declared by the Bible that it was celebrated and therefore we are celebrating. Hindi tayo natatali ng kultura. Natatali tayo ng salita ng Panginoon. So again, it was celebrated. It was a joyful night during that night that Jesus Christ was born. And so we must be joyful as well. Diba? Ikaw ba malulungkot ka pinanganak si Kristo? Hindi. Dapat kang magalak. No? Then, bakit December 25 din lang tayo nagde-decorate? Bakit hindi tayo mag-decorate ng January? Doon tayo pupunta sa yung sinagot ni Vilma. It's an opportunity. Okay? This is the season, yung December is a season that yung mga ibang tao naniniwala na ito yung kapanganakan. So we just capitalize on that. We maximize, we capitalize on that belief to share the good news. To share what is the real belief. Ano dapat yung tamang paniniwala. Okay? So, in Romans chapter 14, verse 5 to 6, ito yung sinasabi ni Apostle Paul about celebrating certain occasions. Sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 14, verse 5, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang araw. May ibang naniniwala namang pare-pareho lang ang araw.
Diba? Merong isa naniniwala, hindi, December 25 dapat special day. Meron naman naniniwala na pare-parehas lang yan. December 25, 24, January 1, January 2, pare-parehas lang dapat yan. Kung ano ang... Okay, sabi rito, dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay nito. Personal conviction. Kung anong pasya mo. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Kung pinapahalagahan niya yung araw na yon para sa Panginoon, hindi mo siya dapat bawalan. Di ba? Ginagawa niya yun para sa Panginoon. Bakit mo siya babawalan? Hindi, bawal yan. Para kang ano, di ba, Kristiyano ka na, hindi ka na ganito. Dapat alam mo na araw-araw, Pasko, hindi eh. Special sa akin itong December 25. Kung para sa kanya special yon, hayaan natin siya kung ginagawa niya yon para sa Panginoon. Gayun din naman yun nagpapahalaga sa araw-araw. Kung sa kanya araw-araw, dapat hayaan din natin siya kung gano'n ang kanyang paniniwala. So pagdating sa Biblia, hindi natin dapat pagtalunan. So kung bakit dapat i-celebrate ang Christmas? Yes, dapat. On December 25, walang sinabi ang Bible. Kung meron nag-celebrate, hayaan natin siya. Kung tayo naman bilang malalim sa pananampalataya, gawin natin itong opportunity para mapaliwanagan yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Again, itong Christmas na yung panahon na ito, kung saan ito yung panahon daw ng pagbibigayan. Alam natin na hindi lang ito yung araw ng pagbibigayan. Pero gawin natin itong araw na to, di ba, i-celebrate natin ito, hindi dahil diniklara ito ng Roman Empire, kundi dahil tayo ay nakakilala sa Panginoon. Okay? Now, may mga certain Christmas symbols na dapat ba, ibig sabihin ba, lahat ba ng kultura ng Kapaskuhan ay dapat natin yakapin? Hindi. May mga kultura na hindi natin dapat yakapin. Nasalungat na sa salita ng Panginoon. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Halimbawa, si Santa Claus. Okay? Ito yung isang kultura o paniniwala na mali na sa salita ng Panginoon. Kasi naniniwala sila na si Santa Claus ang nagbibigay ng regalo tuwing Pasko. Hindi po. Okay? Sabi nga, di ba, merong kanta sa English na, He knows when you are sleeping, He knows while you're awake. Si Santa Claus po, hindi po siya all-knowing. Only Jesus Christ, only God is all-knowing. Di ba? You better watch out, you better not cry. Santa Claus is coming. Di ba? Sabi, no. You do not expect for the coming of Santa Claus. Ano yung pagdating na hinihintay natin? Pagdating ng Panginoon, hindi yung pagdating ni Santa Claus. So yun yung pinakasasabikan natin, yung pagdating ng Panginoon. Yung pagbaba niya mula sa kalangitan at pagtagpo sa atin sa alapaap. So yung kultura na yon, hindi natin yung dapat sundin. Okay? Now, how about yung kultura ng pagbibigayan? Dahil yung mga pantas daw ay nagbigay ng regalo, dapat ba okay lang ba na tayo magbigayan? Salungat ba sa Bible yung pagbibigay? No. That is the commandment of the Bible, that we have to give, not only during Christmas, pero dahil ito yung panahon na nakakatanggap tayo ng bonus, no? May mga pera ang tao, so ito lang yung time na nakakapagbigay ka sa inaanak mo, o kaya sa mga kapatid mo sa Panginoon, o kaya sa pamilya mo. Okay lang. How about yung kainan during Christmas? Okay lang ba yon? Salungat ba sa Bible yon? Hindi. Unless na lang kung mag-fasting ka on December. No. Again, yung pagkakainan, yung fellowship, it's part ng Bible. No? Ang mga mananampalataya, alam niyo po kung tuwing kailan sila nagkakainan, sabay-sabay, araw-araw pa nga eh. Diba? So, there is beauty in fellowship, hindi natin yung dapat tanggalin. Okay? Caroling. Okay lang ba yon? Caroling, what do you think? Ayun ba, separate din? Dapat din natin alisin yun? O dapat natin akapin din? We must embrace it with the right songs. Tama? Right songs. Again, during yung sinabi ni Vilma, di ba? You capitalize, you make it an opportunity. Since maraming nagkakantahan about Christmas, di ba? Tayo rin kumanta tayo. Pero ikantahin natin yung tunay talaga na mensahe ng Kapaskuhan. Right? Kaya meron tayong kantata. Okay? Kailan ang kantata natin?
December 17. What time? Okay. So dapat nandito kayo as members of the church. No? Suportahan natin yung ating choir sa kantata. Nagbenta na ba kayo ng ticket? Bentahan nyo ibang mga members kung wala pa sila. Okay? Okay. We support, no? Kung meron tayong mapagbentahan na ibang hindi pa nakakilala sa Panginoon, better. Pero kung gusto mong ilibre para sa mga hindi pa mananampalataya, gawin natin. Okay, gawin natin. Tayo yung bumili ng ticket, ibigay natin o regalo natin sa hindi pa nakakilala sa Panginoon o kaya sa isang mananampalataya na nang ihinawa sa gawain para siya ay manumbalik o kaya hindi pa nakakilala, makakilala siya sa Panginoon. Gamitin natin ito. Sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba, mas matalino pa yung mga taga-sanlibutan minsan. Bakit? Ginagamit nila yung kanilang kayamanan para sa kanilang sariling interes. Ibig sabihin, willing silang gamitin yung kanilang kayamanan para sa kanilang kagustuhan. Pero tayo mananampalataya, dapat, no, gamitin natin yung ating kayamanan, hindi para sa sariling interes, kundi para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos o para sa ikalalago ng kaharian ng Diyos. So, gamitin natin yung ating pananalapi. Okay? Kasi ang mga hindi mananampalataya, ginagamit nila. Alam nila may makukuha sila. How much more tayo? Wala ba tayong makukuha? Wala bang reward mula sa langit na ibibigay sa atin kung gagamitin natin ang ating material na bagay para sa Panginoon? So, akapin natin yung kultura na yon. Okay? How about putong bumbong and bibingka? Okay lang ba yon? Walang masama. No? Kapag salungat na sa Bible, ito yung ating paniniwala, kapag salungat na sa Bible ang isang bagay, hindi natin dapat gawin. Pero kung hindi sumasalungat sa Biblia, maaari natin gawin. Pero hindi natin dapat i-command o idikta na dapat gawin ito. Okay po ba? Now, so tayo po ay mag-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus dahil tayo po yung mga nakakilala sa Panginoon. Kung yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, sineselebrate nila, how much more ikaw na nakakilala sa Panginoon. At gamitin natin ito bilang isang opportunity para ibahagi ang mabuting balita. Okay? And during December season, di ba marami tayong mga program, hindi yun salungat sa Bible. We make it an opportunity, no, for us to gather together. That is the only purpose, for us to gather in worship. Okay? For us to gather in worship. And I hope this Christmas fellowship, okay, would remind us that the God the Father sent His Son for our salvation. And you and I who believe in the Lord Jesus Christ are saved by His grace. By His grace. Marami tayong mga regalo, okay? So, pagdating sa pagbubukas ng regalo, walang magsasabi, ay, sabon at bimpo. Di ba? Walang magsabing, ay, Tupperware, plastic ang nagbigay. Hindi. Tandaan natin, it is not about the gift. It is the thought that counts. Yung naalala kang regaluhan. Di ba? Ako nga, wala akong pang-exchange gift eh. Di ba? Hindi ako nakabili eh. Di ba? So, sorry humingi ako ng tawad sa inyo. Di ba? Pero kayo, nagbigay kayo ng panahon para bumili ng regalo na yan. Amen? O, kung kayo man matanggap nyo, kunyari ikaw, binigay mo worth 500 pesos at tatanggap mo worth 100 pesos, magpasalamat ka pa rin kasi itong taong ito nag-exert ng effort. Okay? At yun yung nakaya niya. Di ba? Malay mo, yung 100 pesos na yun, pambili niya na lang ng ulam, bigas. Hindi niya pa pinambili kasi nahihiya siya, wala siyang pang-exchange gift. Di ba? Yun ang isipin nating bagay na yun. Kaya pagka nagbukas ng regalo, wala akong maririnig, ay, ito lang. No. Dapat salamat sa Panginoon. Okay? So again, meron pa ba kayo mga ilang katanungan pagdating sa araw ng Kapaskuhan? Okay lang ba i-celebrate ang Christmas on December? Okay lang. Dapat ba i-celebrate ang Christmas not only on December? Dapat. Okay. Dahil tayo ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Sige po. Kung wala na, let us proceed sa ating pong Christmas fellowship. Let us close in prayer sa ating pong message. Simple message ngayong araw na ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay nga na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi natatali ng
mga material na bagay. Ikaw, Panginoong Yesus, na bumaba mula sa kalangitan, ipinanganak sa isang abang sabsaban. Ipinakita mo, Panginoon, ang sakripisyo mo nung araw ng iyong kapanganakan. Upang kami, Panginoon, ay makapagdiwang sa araw na ito. Ibinaba mo ang iyong sarili ikaw ay nag-anyong tao, nagbihis ng katawan ng tao na makasalanan, ngunit hindi po kayo nagkasala. Upang kami, Panginoon, ay tubusin sa aming mga kasalanan. Ikaw ay pinanganak na nakatakdang mamatay para sa amin. Kaya, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa regalong ito na amin natanggap ng araw ng Pasko. At tawa, Panginoon, itong buwan ng Disyembre, ay gamitin namin opportunity upang may bahagi ang iyong mabuting balita. Kami ay magbigay, Panginoon, kami ay tumulong, kami ay magdiwang, at ipakita namin sa mga tao sa sanlibutan kung paano ang tamang pagdiriwang at kung sino ang dapat itinataas sa araw ng Kapaskuhan. Ikaw lamang, Panginoon, hindi ang mga ibang imahe ng Pasko. Ang aming Panginoong Hesus lamang na ipinanganak. Hindi ang nagpaanak, hindi ang tatay, hindi si Santa Claus, kundi kayo lamang po. And we greet each other a Merry Christmas. Not because it was declared by other people, but because from the Bible, it should be na ang pagdiriwang ng inyong kapanganakan ay mayroong kagalakan. Maraming salamat, O Diyos. Nawa ay pagpalain niyo po ang aming pagdiriwang ngayong araw na ito sa aming Christmas Fellowship at hindi sa mga susunod pa, Panginoon, na pagdiriwang ng bawat ministry. Dalahin ko, Panginoon, na ikaw ay maitaas. At as a church, Lord, pag-isahin mo kami palagi, Panginoon, sa anumang okasyon na meron po ang iglesyang ito. At nawa ay maitaas po namin ang inyong pangalan. Maraming salamat po sa bawat miyembro, bawat uma-attend, bawat mga kapatid na nasa online na nakikigalak sa amin at nag-aaral kasama namin. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ama, patuloy po namin itinataas sa panalangin ito ang mga kapatid namin may karamdaman at nanghihina, physically and spiritually. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpalakas sa kanila. Sa inyo po namin tinataas ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Sige po. Binigay ko na kay Teacher V para po sa ating Christmas Fellowship Program.